Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Tungkol po ito sa SALN net worth. Magkano ang halaga ng ari-arian, Quezon Bank at iba pa ni Senator Ping Lacson. Nako po, nakakalula. Ang laki pala. Super yaman. Ito, Senator Panfilo Lacson on Monday disclosed a net worth of more than 244.9 million as of June 30, 2025. Oh, sabi. Laki! 244 million. The amount is up from the net worth of more than 58 million he declared when his previous term in the Senate ended on June 30, 2022. Okay. 58 million. Okay, katamtaman lang yun. No problem. So, nung 3 years hindi siya senador, biglang lumubo ang kanyang ari-arian. Sabi niya, when I left the Senate in 2022, along with 2 business partners, we engaged in some legitimate and successful real estate Island trading business activities. Hence, the substantial spike in my net worth. Yun po ang paliwanag ni Senator Lacson. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ako, personally, nabigla ko na ganun pala siya kayaman. People who reacted, 9,500, 5,800 ang tumatawa. 2,400 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So, ilan ito? Halos 80% ang hindi naniniwala sa kanya. Tama ba yun? Yeah. So, 75%. Comments ng mga tao. Josephine Balyedor, kilala ko ito sa DepEd siya. I don't believe in the declaration of SALN. Money is still heavier than the truth and justice. Attorney Nom, he earned it not from corruption. Oh, yun. Bimel Quezon, how about yung declared wealth by Senator Lacson? Frederick Diola, at least he's not in the government when his network spiked. Kimo sabi, real estate like government properties. Benjamin Reyes, Pinky, tell it to the Marines. Peter Kalyang, a true model of public accountability. Thank you for your transparency. Marilyn Joben, he also has a security agency. Anisette Basilio, wow, money under the table. Salde Bueno, 2 out of 24. Dalawa pa lang na senador. Sino ba yung Lacson, nakalimutan ko, may isa pa Robin Padilla ba? So, dapat, sunod-sunod na yan. Dapat i-declare ang mga network pa malalaman natin. Pangulo Marcos, okay daw. Pwede daw. So, sana, magkaalaman na. Sinimulan naman lang Sa mga kongresista, ang maalala ko, mayroong isang kongresista na, although makabayan, black siya. Attorney Rene Co, yung tinanong ni BP Sara kung magpinsan ba sila ni Saldico. Napahanga ako dito. Bata pa siya, abogada, mga 200,000 plus lang ang kanyang net worth. 280, 260 ba? So, yun, ang tunay na simpleng buhay lang yun. Ako ang net worth ko nung nasa serbisyo pa ako, wala, sweldo lang at saka
Wala talaga. Pag nasa serbisyo ka, hanggang sweldo lang. Kulang pa nga pang tustos sa pag-aaral ng aking mga anak. Mabuti na lang aking misis. Nagnegosyo, nagtanim-tanim. May tanim kami na tawag naming palkata. Nung una, maganda pa ang presyo ng palkata. Ito po, yung kahoy na pag i-harvest mo, putulin mo, planted species ito, commercial tree. Ginagawang plywood, ginagawang posporo, toothpick. Ayun, nakatulong sa pag-aaral sa aming anak. Nakahawak lang ako ng medyo malaki-laking pera nung nag-retire ako. Yung aking lump sum. Mayroon pa kaming lump sum noon na 3 years. Yung pension ko within 3 years, biglang ibinigay. Malaki-laki. Milyones din. Huwag ko na lang kaya lang madali ring naubos. Yan ang pinakamalaking nahawakan namin. Hindi ko nahawakan kasi diretso sa commander, sa wife. So, hanggang doon lang. At mas maganda naman yung simpleng buhay lang. So, salamat kay Senator Lacson na very transparent siya na nagpakita. Yung 58,000 58 million na net worth niya nung umalis siya nung 2022 as senator. To me, okay lang yon. Kaya lang yung biglang lumubo, naging 244,000 after na umalis siya sa Senado. Ano kayang, ang tanong lang ng taong bayan, na sa dapat maipaliwanag ni Senator Lacson, ano yung mga negosyo? Para sinimulan naman lang niyang ipakita ang kanyang network, detalye mo na lang. Ano yung mga negosyo para walang duda. Kasi may nabasa akong comment kanina ng isang ano yung negosyo? Semento. Bakit semento? Kasi yun yung mga issue noon ni dating Commissioner Paildon ng BOC. Inakusahan niya ng anak ni Lacson na nagano ng semento. So, sana susunod na yung iba. Pakita ang mga salin ninyo para walang magduda kung ano. BP Sara, Presidente, kayo po ang maunang magpakita net worth ninyo para for the sake of transparency. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siyang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan na og yero oh. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. Nagid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanhuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay ngayon ani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Ngayon ani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni kay tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? 4. 4 ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ludak-on. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, tadaandig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani na magid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si
kuya kay gitabangan lang ni sinanay kang kuya sayang apo. So salamat kayo nanay. Salamat. Ayun, eh.